dati, naghahatid lang siya ng tao doon sa may likod eh. Tapos, dumarating yung point na talagang may suntukan pa ng onting nagaganap. Doon sa likod. Pero ngayon, kapag tinamaan ka ng Matilda Air Force, feeling ko, sumasabog ka na lang eh. Oo, may kasama ng damage. Kasamang Paul. Ito na yung ito na yung bagong shade ng blacklist na parang merong improvements doon sa usual ube natin na napapanood before. Pero now, ang kukunin nila ay Mathilda and Deroth. Ayaw nilang i-reveal yung tanky heroes kagad kasi nga baka naman mag-carry itong Bren Esports na talagang madalas nilang ginagamit. Pero yun nga, hindi magpapapigil ang Bren Esports. Hindi man kayo kumuha ng tanky heroes, ito pa rin ang magiging loop namin. They will secure the Paquito plus the carry. Very similar on the game 1 team com. Ano kaya yung third pick? Akai is open, may Balmond pa. Oo, open pa yung mga sustain heroes na pwedeng kuhaanin. Although for Blacklist, pwede na nilang i-secure yan. Pwede na silang kumuha ng hero for Haji. Although, yeah, better choice kung ilabas na nila yung tanke na hero na pwede mo pang ilagay sa other lanes. By the way, for Bren, napakagandang choice yung carry pick kasi kanina binan ng Blacklist on the second phase. So why not secure ka na ng hero na sure ka in terms of And nalilimit din kasi yung mga junglers na pwedeng gamitin ng side ng Blacklist International. Seems to me na hindi napilitan ng side ng Blacklist International na gamitin yung sa kanina dahil lang na-ban out yung sobrang daming marksmen. Feeling ko ito yung bagong timpla. Ito yung new shade of black na sinasabi doon sa vlog ni Bonchan na may mga bago daw silang dadalhin. At magsisimula na silang mag-experiment ngayon pa lang. Hindi nila aantayin yung next major patch. Just imagine, aabot pala tayo dito sa punto na open yung Beatrix pero yung Filipino sniper mismo nagsasabi na hindi, magmimilisa ako. Oo, ramdam na ramdam kasi natin yung naging difference in terms of the play for Blacklist kanina kasi mas kaya ni Oheb depensa niya sarili niya with this type of hero. From the Filipino sniper to the Filipino puppeteer. Ito na to eh. Oo, kasi dalawa yung puppet niya eh. Dalawa yung puppet niya. Si Models tsaka si Cuddles. Wow! Nagbabasa ng lore. Wow! Going back, Grok ang nakuha dito ng, na-ban out ng side ng Blacklist International. At kung papasilin mo nga naman yung first two, yung second and third pick nila is all physical damage. And ayaw mo naman na mayroong tumatakbo na malaking bato at winawasiwas ka ng power of nature. Oo, sobrang sakit na ni Fever kasi kailangan nila nang magpe-penetrate or makapasok agad. Kasi yung go away ng Melissa, crowd control siya. Pag merong Grok, pwede pumasok anytime. And instant wall charge. So again, with the Cho, ayaw nila ng mga instant na pwedeng pumasok doon sa defense line ng Blacklist. Heroes na ni Ogwen ang tinatarget ng Blacklist International. Ayaw nila yung crowd control na kayang ibigay nitong roamer ng Bren Esports. For the last ban of Bren, pwedeng hero pa rin ni Wise, pwedeng yung yung Balmond ulit Balmond, Kasi ang pipick dito Blacklist Hindi din kasi pwede. Titignan ko ngayon yung heroes na meron dito, yung side ng Bren, ng side ng Blacklist. Parang hindi counterproductive na kumuha sila ng Franco in a sense. Dahil nga kapag ka nakapag-set up ng go away dito yung Melissa, kahit mahook mo siya, mapapalayo ka lang. Well, pwedeng i-argue sa akin na baka hindi naman dapat si Melissa yung maging target. Baka meron pang ibang target na pwedeng piliin. Well, in fact,
dito pa lang natin makikita kung ano nga ba yung jungler na pipiliin ng side ng Blacklist International. And hindi mo na sila di mo na sila kukuha niyan. Ang gagawin muna nila is kukunin nila yung Haji hero. Napakaganda ng Lunox pick for Blacklist kasi pwede silang mag-rotate agad once nag-level 4 yung Lunox doon sa gold lane ng Bren. And if you are Super Marco, napakabilis mong ma-pierce through kapag ka Lunox yung magda-dive in sa'yo anytime. And looking at that, Bren, kailangan nila ngayon ng mga tanky na heroes. Kailangan talaga yung pang-counter dito. And Akai and Balmond is still open. Surprisingly, hindi nagkakaroon ng agawan sa jungle eh. Sobrang iba nga yung draft ngayon, di ba? Ibang-iba. Pati yung Beatrix. Alam ng both teams na to na hindi talaga sila sila maghahawakan or hindi sila magbaban out ng mga gold ng mga junglers rather. Lolita ang tinanggal ng side ng Bren habang kinuha naman nila yung Balmond. Sino nga ba magiging sagot ng Blacklist International? There is the Karina, there is a Baksha. Yung mga possible picks pa nila pwede gawin. And they go for a Radius. Ano yung jungler dito? So ibig sabihin, this is going to be Dairoth on the jungler role. Oh, so this is going to be a different type of play style na makikita natin from Wise. Kasi ang Dairoth, di ba, more on damage talaga yung gusto mo. Hindi na to more on the sustain, but we'll see kasi jungle emblem yung gagamitin most likely. Bago! Eh si Wise nga kasi yung nagsasabi na yung mga damage heroes, yung Benedetta niya nga, itatang build niya yan. Tank lahat. Oo, kasi isipin mo yung sustain na kayang ibigay ng Diroth na naka-tank build, di ba? Hindi mo talaga basta-basta matitake down yun. Pero may na-realize pala ako Isipin mo yung Valentina, kukunin niya yung go away. Tapos, magda-dash in siya doon ng 2 beses. Basically, yung Valentina mo, naging Akai na. Yes, Kasi yes. tinutulak mo na yung mga members ng side ng Blacklist International. So, subjective takes. Sa objective takes, pwede mo Nasa siyang gamitin. gitna siya, no? Yun yung magiging purpose niya. And yes, this is going to be an interesting matchup. Para sa ating dalawang teams, we have 2 heroes on the jungler area na classic nagkokontrahan din, Balmond and Diroth. So this is going to be interesting. Pero tinan natin kung paano bago to para kay Super Marco. Although nakita niya na kanina kung paano yung skill set ng Melissa. So there could be changes kung paano siya mag-clear ng minion wave, and this is a comfort hero for him. Uy, and kamunti ka na makuha. Uy na. Di may Venus at si Haji ang pinaka nagiging main target ng side ng Bren Esports. Dahil nga naman sa level 1 ay hindi ganon ka nakakatakot ang isang Lunox. And talagang ang laki ng window niya para i-go mo siya eh. Uy, si Wise. Ini-invade lang nila eh. Tapos dinay-delay pero kayang-kaya nga. Ito nga yung kagandahan sa isang Diroth. Tingnan mo na lang yung ginagawa nilang pressure doon sa mga pokes. Pero eventually nakakapag-regen din kagad. And pagdating naman sa laning phase, yung carry mukhang lugi nga sa Melissa dahil meron tong kasamang puppet. At saka hindi din naman kasi nag-Beatrix dito yung side ng Blacklist International. Kasi for some reason, hindi nagiging maganda yung sniper shots ng isang Beatrix kapag merong mga skills like Phantom Step, yung talagang makulit na na marksman na kayang iwasan yung mga shots mo. Definitely hindi nagiging okay yun para sa'yo. Kaya naman tingin ko Beatrix talaga ang pang-zone nila. And ang daming pwedeng tanggalin ni Ogwen dito. Kung papansinin mo with that bulwark, pwede niyang tanggalin yung Chaos Bolts, pwede niyang tanggalin yung mga first skill dito ng isang Mathilda. So, sulit na sulit ang pwede niyang magawa mamaya sa mga clashes. Pero, in terms of the skirmishes, kailangan pa natin tignan kung ano nga ba yung position na gagawin dito ng side ng Bren. Oh, speaking of positioning, magle-level 4 na rin, even ang Pandora. Saktong-saktong manggagaling sa XP lane yung ating Turtle. So, this could be a 4v5. 4 versus 4. Dito sa may Turtle take natin, but right now, low mana. Si Few, so baka hindi tayo makakita ng medyo spam in terms of skills, knowing sa isa siya sa mga pang-zone. Lunox ang gagayahin niya. By the way, na skill dito. Pwede lang i-assault dito yung mga members para i-peel through yung HP na meron sila. Marireset yung Turtle. Si Edward nang gugulo lang. Tatauhan siya ni Kyle Easy at tuluyan siyang bibigyan. Kakayanin nga ba? Hindi na itutuloy. Edward, Mr. Consistent, naukuha niya yung kailangan ng kanyang team, which is the vision, yung info na napoprovide niya. Pero because of that,
Walang buff si Wise, hindi na siya ko-contest pa. Laban ng Lethal Counter, Retribution at Abysm Strike Retribution. Parehong kayang mag-execute kapag low na yung HP. At pagandahan na lang at paunahan ng pwesto doon sa may Turtle Pit as of now. At sila Umaybino, sila Haji, hindi sila natatakot ngayon masyado dahil nga nakuha na nila yung level 4. Ultimate sila. At makikita natin na naman mamaya ang Air Force, yung Mathilda Air Force, dahil nga tingin ko ang sasama sa kanya lumipad with the Guiding Wind is going to be the Lunox. Oo, diretso, no? Actually, napakaganda nun. Yung Lunox, after nun, pwede ba mag-Ruby DD play? So, grabe yung Layo. grabe yung range nung possible Ruby DD, or actually, pwede din si Wise with Abysm Strike. Si Wise, si It's a Wise. fierce, pero wait lang. Speak of Wise, Inabangan siya dito ng dalawang miyembro mula sa side ng Bren. May Numenon Blast, tatamaan pa, may lethal counter. First blood ang makukuha ngayon ng Bren Esports. Si Omay Venus, mapipilitan mag-back away. Grabe na yung damage ni Kyle Daisy. Una siyang nakakuha ng kanyang Golden XP. Yung difference nila, at some point, may kita natin, lamang yung blacklist ng bahagya sa gold, even securing that first blood kill. So, advance yung blacklist sa kanilang gold. yung gold nila is nakuha din nila doon sa pag-angat ni Oheb doon sa may mismong lane niya because of the outer turret energy shields. Kasi kanina, by the way, nung nagta-turtle take ang side ng Bren, napauwi si Super Marco, tapos nakapag-push si Oheb. Kaya yung rotation ngayon ng Bren is focused doon sa may bottom lane kasi kailangan nilang pigilan. And nandito si Haji with the Chaos naman. Darkening. Pandora daw, gusto niya ata talagang bigyan si Edward doon or si Haji, kaso masyadong malayo at hindi niya na ipapwersahin. Kung papansinin din kasi dito kung bakit nakuha ng side ng Blacklist International yung gold lead ngayon. Dahil nga, kung papansinin mo si Kyle TZ, kanina pa siya nakikipag-duel or nakipag-skirmish doon sa mga heroes ng side ng Blacklist International. Habang si Wise, kung papansinin mo, talaga nakatutok siya sa pag-clear ng kanyang jungle creeps. Kailangan niya munang maghabol dahil sobrang bilis nga kumuha ng objective nitong isang Balmond. Alam niya rin, ayun na yung sinasabi kanina, Butters. Abysm Strike Retribution combo versus the lethal counter retry. Pero hindi nag-commit doon si Kyle TZ. Cooldown pa. Flicker out para kay Owen. Hahabulin siya dito ni Wise. Maaring bigyan ni Numenon Blast. Sino kaya tatamaan? Isa lang mahuli. Super Marco for the assist. Si Wise kasama si Kyle TZ. Kaso si Super Marco nakapwesto. Wise will try to back away. Pero si Few napapasok na. I am you para sa Lunox ni Haji. Saktong-sakto para dito sa Bren. And ginamit talaga ni Few yung kanyang flicker para mapigilan dito yung ibang players ng Blacklist kasi ang dami na nilang nakomit ng mga skills. Kailangan meron sila matranslate into an objective, and that objective is makakuha ng kill. Para naman ngayon, sa side ng Blacklist International, we could see players na freely farming doon sa kanilang mga side and giving vision for the whole team. So later on, magiging laban na lang to kung saang lane mas angat yung minion at pwede mag-go, pero iba yung pwede mangyari dito sa may bottom lane. Ganito yung play usually na pinapakita ng side ng Blacklist International. Kung papansinin mo, si Wise ang sasama. Mamaya tingin ko pa rin kay Oh My Venus, lalo na kapag circling Eagle Guiding Wind. Dahil nga, hindi ganun kaganda yung mobility ng isang Dairos kung iisipin kung wala siyang flicker na nagagawa. Yung Abysm Strike flicker, isa yun sa mga pinaka-deadliest kits na meron dito ang isang Dairos. Pero naman blast! Hindi dito tama. Hindi ginumit dahil wala nga yung flicker. So ginamit niya lang yon in case na may matamaan, pwede lang i-go. Pero Bren Esports currently, hindi pa rin nila. Sobrang dikit lang naman nung gold. Hindi gaano nagkakalayo. Pero in terms of the control, because of that turret takedown from Bren Esports, definitely mas mataas yung control nila. Nag-switchero na sila. Swap lane na. Doon na sa taas yung dalawang gold laner, si Edward at Pandora. Dito na sa baba. And a part of that control, pwede rin nating sabihin na napakaganda din kasi ng pagkakagamit or pagkapitalize ni Few ng kanyang passive with the Primal Force. Mas angat ang kanyang level as compared to Haji. So yung burst damage niya, pwede makapag-focus for agad on a specific squishy hero. Huli yung isa, makukuha na ni Kyle DZ yung pagong. Sinimulan at hinatak ng Blacklist International pero agad itong nanakaw dahil sa timing ng Bren Esports. Yun yung commit na ginawa ni Ogwen. Ginamit niya yung flicker, ginamit niya yung Numenon Blast just for the sake na makuha nila yung turtle. At ganito, humawak ng lamang para sa side ng Bren Esports. Kasi sa totoo lang,
at this point on, gusto mo pa rin makapag-farm muna si Super Marco bago kayo mag-go na talaga. Oo, at saka binibigyan talaga nila ng space. Kaya din, ang ginagawa ng Bren ay umiiwas sila doon na sa possible lane. Pero kita natin ngayon, ayun na, ginamit na yung go away for Oheb. Uy, ang sakit ni View, by the way. Si View ay napakasakit na pero may brilliance pantakas doon sa ginawa ni Wise. Pero nakabang yung Abyssal Strike. Luminong Blast makakancel si Super Marco. Hindi na makakalapit pa. Haji with a burst damage. Calteezy maliliparan. Handito na nga ang Mathilda Air Force ni Ma'am Shoes. Ito yung kailangan mong ingatan pagkakalaban mo yung Black. Kala mo talaga, ilang tao lang, kala mo 3 lang eh. Oh, dami Tapos pala. bigla mo marirealize, ay, 5 na pala sila. Oo. Tsaka ang kinagandahan kasi ron, alam ni Wise na if ever na tumama yung Abyssal Strike niya, that could be an instant kill for them. And even the other players of Blacklist, meron pang dash. Yung Chaos Assault dito ni Haji, if ever man na hindi masecure yung kill na yun, meron pa siyang panghabol na skill. At dahil doon sa pagkakakuha against the player of Bren, meron na additional na mga items ang mga players natin for Blacklist. That is the Lightning Truncheon para dito kay Haji and even for Wise, Athena's Shield. Kasi nga naman, ang nagsaspam na skill sa kanya is si Few. So inaantay natin ngayon para sa side naman ng Bren is kung paano nila i-capitalize yung Taunt plus yung Numenon Blast. Pero right now, Blacklist International nagtitipon-tipon na ulit ang kanilang puwersa. Conceal play. Biglang muna naghahanap ng pwedeng bigyan. Si Oh My Venus ang namataan. May guiding wind pa atras. Hindi aabutin ng range nila. But now that the Lord is up, maaari itong i-bait ang dalawang kupunan. Pinupul lang ni Ogwen. Gusto niya lang ditong malaman ng Blacklist. Nandito din kami. Kailangan nyo rin pumosisyon kasi kung hindi, pwede namin tong i-rush kagad. Uy! At si Wise ay nakakutob. Dahil nga, pagka nandun ka sa loob ng marka ng Numenon Blast, may slow. So, pagka may Lolita at feeling mo na na-slow ka, definitely kailangan mo mag-abang kung meron bang Numenon Blast. At si Wise ang naging target nila. Magiging trade dito si Wise habang yung kanyang mga kampi ay libreng-libre na kumuha ng Lord. Retry user nga ang nakuha nyo pero kaya naming 3 kunin ito. A free Lord for Blacklist International. Wise just bought some time. Masyadong mabilis ang pagpilas talaga sa isang Lord. Lalong-lalo na kapag ka meron kang Lunox. And it's one of the powers of the Lunox na talagang kaya niyang pabilisin yung mga objective-taking capability. Pero, Numenon Blast! Master Ogwen with a Numenon Blast capturing 3 members mula sa Blacklist International. Una kay Edward. Edward naman dito, hinaharapan yung 3 miyembro. Kukuha siya ng isa, napatumba si Kyle. Ito yung ginagawa nilang play na kayang-kayang isukap ni Edward yung damage and because of that, walang jungler yung Bren Esports. So technically, medyo lamang yung Blacklist in terms of the numbers doon sa mga players nila. Speaking of numbers, talagang ina-outnumber din ni Edward yung mga players ng Bren kasi alam niya, pinaka magka-counter lang sa kanya would be yung free hit ng carry. Pag hindi ka nakikita yung carry, sige, mag-zone out ako na mag-zone out. Kita naman natin yung kanina. But speaking of items, kapantay lang ni Edward ng gold yung marksman ng Bren at 7.5k. So mataas yung mataas ang kanilang defense dito. Mataas ang kanilang hybrid regeneration with this Uranus and even Mathilda. Para tong kakaibang level ng Rafaela Uranus na combo with that. And right now, Pero si lumilito pa Pandora, ng Bren. Si Pandora, tingnan mo yung pwesto niya, pwede siya makahuli ng isang member Uy, si dito. Wise. At may combo Kunat na ibabato. Kaso ang kunat ng isang Diroth, lalo-lalo na kapag sabihin na natin, hindi talaga siya yung main damage dealer as much as we want him to be. Ngayon, papansinin nyo, yung mapa natin is naka-spread out na at tila bang Blacklist International na yung nagko-control ng gubat netong side Uy, si ng Haji! Blacklist International. Si Pero Haji Venus, Inabutan tinamaan! siya! Aabutan pa nga ng Numenon Blast kaso nakalipad na nga rin dito si Oh My Venus. Sabi dito ni Oheb, go away, umuwi na muna kayo. Hahabulin pa rin nila si Pandora, papapatakbo Super na. Marco, Si Super Super Marco aabutan, may flicker out. Count easy is low. Makakatakas yung 3 miyembro pero because of that play, si Haji yung nakuha pero naging casualty naman from Bren ay si Few at si Ogwen. Definitely a win for Blacklist International doon sa trade na yon. Napakasakit talaga ng damage dito ng Melissa. Imagine mo kanina yung linking skill niya again. Another circling eagle. Uy, wait lang! Sakit. Ang sakit ng bitaw! Nung linking skill, nung Melissa, ramdam na ramdam mo, naka-antikiras pa. So 8% na pagbawas doon sa physical attack ng Bren pag tinamaan naman siya kung may balik sa kanya. So, ay, ang hirap talaga. Yan yung tinatawag nating eyes on you. Na
technically pagka nalapagan ka niyan, talagang yung range Yun yung nakakatakot Sobrang lawak. Yung slow, yung range, yung utility na nabibigay niya, pipili ka Susuungin mo ba yon o tatakbuhan mo? Oo, delikado kasi yung damage. Parang makabagong PNK nga itong Melissa na to. And ang ganda rin na counter nito sa mga teams na madalas magsama-sama. Pag dikit-dikit kayo, para kayong kumukuha ng damage ng parang Mia na nagbe-basic attack. Madami yung tinatamaan. Domino Blast! Lahat sila pupwesto sa gitna ng cold! Nahuli dito! Andiyan na si Edward, andiyan na si Si Edward. Wise ang hahabulin dito ni Caldesia at Super Marco. Pero mukhang hindi Wala ka nila lang abutan. Hindi bibitaw si Kyle. Pero mapapabakawin na Pandora just waiting for the perfect moment. Haji, andito na yung burst. Ruby Didi play nga ba ang kanyang gagawin? Ogwen, ang uhulihin nila. Pero mukhang mababaliktad pa. Edward dito, sobrang consistent niya. Abyssal Strike! Hindi tumama. Little counter ang danaeg. Pandora! Oh my Venus, mapapaback away. Habang ngayon si Edward na lang ang mag-isa na makikipagsayawan sa mismong Lord. Sobrang sakit ang Bren Esports. Lamang sila sa numbers. Dalawa lang yung buhay. Bren Esports, the Hive! Ogwen with the play. Nung napansin niya na hindi nag-check ng brush, doon yung side ng Blacklist International, ginamit niya at hindi na-call ng members ng Blacklist International. Teka lang, na-slow tayo. Kasi nag-tunnel vision sila doon sa isang member ng side ng Bren Esports. Napakakuha siya ng Luminous Blast na yun kasi sumakto na doon yung Kuna or yung area of effect of that. And sumakto pa din yung taunt skill ni Fuso. Nagkasabay-sabay na and that Blacklist International. Kita rin natin yung damage pero sumakto din naman yung pagdating ni Pandora now at 1-0-3 but looking at the itemization, makunat ang mga players ng Bren and even the players of Blacklist. Another Luminous Blast. Wala nga na flicker. And Blacklist hindi talaga nila patadaanin doon sa kanilang tore. Napakabilis na pagdepensa. At doon sa last pixel na lang, bago matamaan yung kanilang tore ay natumba na kaya walang damage na tinake yung tore ng Blacklist International. Ngayon naman, it's 14 minutes into the game, almost 15 minutes. Alam mo, itong mga klaseng games na to, this could go either way. Pareho tayo nasa scoreline na 9-9, 44K, halos 1K lang yung kalamangan ng side ng Bren Esports dito in terms of gold. Di gaano kalayo, posibleng mabaliktad. Dikit na dikit lang yung goal. Oo, Parang sobrang hindi, dikit. hindi nagmamatter. Even the turrets. Kung papansinin mo, parehas yung turret takedowns nila. Parehas din. Mirror lang doon sa top lane and sa bottom side ng Bren Esports. So, kung titignan natin, parang inhibitor turret na lang yung kailangan lang protektahan. Kasi nga, kailangan lang talaga nila position just before the Lord response. Kasi yung Blacklist ngayon sa teamfight, maganda yung ginagawa nila Pero lagi nakaabang yung Bren. Nakaredy din yung Bren for the counter engage pero take note of the positioning of Wise. So grabe no? Yung mga jungler natin, gamit na yung ulti. That was the result counter and even the Abyssal Strike para lang ma-secure. Yung mga buff kasi additional damage na yun for them. Ang inaantay na item dito ni Hachi would be the Holy Crystal for additional magic damage against the tankiness of Bren. Rumetri lang si And then Wise. tinatawag nating agawan portion. Kasi confident yung dalawang junglers natin dito na meron silang enough kit para tapatan ng isa't isa. Pag-usapan na nga natin, Lethal Counter at Abyssal Strike. So, papansinin mo, sila Wise dito, talagang okay, ini-invade mo ako, sinusubukan mo ako kunan, sige, Abyssal Strike ko. Meron Sige, silang sagot. hindi pa Sige, retry ko na lang. Mabilisan na lang ng pagalingan ng instinct. And Wise, by the way, ay meron ng immortality. So napakakunat na rin. At extra nakatapangan para sa kanya. Ito na inaantay natin na damage item for Haji with the Holy Crystal. Mas may ilang somehow si Few and even Ogwen or actually even Kyle DC na pumasok na lang instantly. And now at the almost 17-minute game time, kamuntingan si Oh My B, pero ito na naman yung Lord Dance natin ngayon. Kulang. Because of the call na ginawa nila na low si Oh My Venus, nag-start yung Bren agad ng Lord. And nakikita mo naman yung plano lang talaga ni Few doon para tanggalin lang yung immortality. Ayaw niya na mabuhay pa si Venus na isa pang beses kapag na-takedown na nila because that will definitely pose a problem lalo na yung mga guiding wind plays na pwede niyang gawin. Oy, by the way, ginamit ni Owen yung Bulwark Shield niya so pwede nga mag-poke yung ibang heroes dito ng Blacklist International. Mataas ang minion wave ng Bren doon sa may top lane. Pwede mag-force ang Blacklist
for a team fight. Pero grabe yung pull, oh. Grabe yung pull. Dito Pandora. nagkandisi sa Lord. Okay, wait, Si tama na yung Pandora. blast. Si Pandora nagpupush sa taas kaya mahahati yung mga miyembro ng Blacklist International. Tuloy ang clash pero wala na si Owen. Hahabol dito si Oheb pero makakapag-hold pa nga sila. Basag yung inhibitor turret. Pero dahil sa trade, Owen kapalit ng Torres sa taas. Lord naman ngayon ang magiging target ng Blacklist International. Kumpleto sila kaya nga naman meron silang advantage pagdating dito sa mismong bakbakan. Hinahanap na ng Blacklist International dito si Kyle Ay, ang Tizzy. sakit, ang sakit, And Kyle ang sakit. Tizzy will go down. Tignan mo yung damage output na meron yung Lunox, meron si Oheb at meron si Oh My Venus. At ang away Ay, na to, si Oh My Pandora. Venus goes down. Super Marco na dito na! Superman kung may iwan sa gitna, may flicker out na magamit na rin ang Wind of Nature. Si Pandora ang dumating, pero buhay pa rin si Wise. Ito yung retry user na sobrang importante dito sa Lord fight. 3v3 ang mangyayari, pero tatauhan lang sila ni Edward. Hindi kayo pwedeng dumaan dito. Do not cross nakalagay sa linya. Pero kalahati na yung buhay May ng conceal Lord. ha, may conceal play na magaganap ha. Pandora dito. Uy, uy, Sila uy. Edward, hinuhuli na nila. And that's going to be naman ng blast. Hindi makaka-analyze sila. Oh, Oheb, Winter Transport, surprise, Winter Transport. Pandora goes down. Immortality is popped. Makakatakas pa si Pandora, Oy, pero napakaganda ng ginawang play doon ni Edward para makasurvive. Si Owen dito at targetin ni Owen kasama si Wise, pero makakasurvive pa rin sila. Napakaganda ng palitan, walang nababatay, pero lahat sila dito mapapaback away. Ang sakit sa ulo! Pagalingan na lang kumbaga maglatag ng mga skills para sa ating mga players. Even for Oheb, even for Super Marco, alam nila kung saan ibibitaw. For Pandora, sumakto din yung flicker niya doon. Sumakto yung jump skill niya just to back away. Even Edward, yung kanyang Winter Truncheon para nandoon sa point na yung skill ni Oheb ay nandoon sa range ng teamfight na yon. Yung charge ni Ogwen para lang hindi ma-push na magkaroon ng Lord. To make a statement for the side of Bren Esports to secure the playoffs para sa side ng Blacklist International. Ito yung pinaglalaban ng dalawang kupunan na ito ngayon. And right now, this is one hell of a game. Sobrang dikit ng laban na to na hindi natin malaman kung sino nga ba talaga may hawak ng kalamangan. Si Haji! Si Haji Si Haji! nauli! Nauli si Haji! Uy, teka lang. Wala na yung burst damage sa asahan nila. Tapos si Edward, nadepensahan niya si Pandora doon. Yung Lord, grabe yung pull. So right now for Blacklist International, there's a struggle kung anong unahan nila. Dedepensa ba sila? Magkocontest ba sa si Lord? Oheb, meron ng immortality. And nandito lahat ng vision na kailangan ng Bren. Si Ogwen dito ang Ang tatawa tapang ni Super Marco! Kailangan niya Ang na lalim talagang na itong pwesto niya! May pwestuhan niya. Ayaw niya palapitin. Pero si Wise iikot. Luminong blast. Tatama nga ba? Pero hindi na umabot kasi napatumba na ang Queen. Ngayon naman yung Lord ay libreng-libreng makukuha ng Bren. Hindi na kayo pwedeng lumapit. Ito na nga ang pag-aantay. Depensa literal para sa Blacklist International. Sobrang tagal ng back and forth na yon, yung sayaw na yon. Malahuling ilbimbo ang galawan. Sobrang tagal talaga ng buwelo. Pero dahil nga may pick-off na nagawa yung side ng Bren Esports doon sa paitaas kay Haji, mas lumakas yung loob nila. And dahil doon, nawalan or natalo sa numbers game bigla ang Blacklist International. It all started doon sa may pick-off against Haji. And after pa noon, nagstay si Pandora sa lane. So si Edward ay medyo nalito kung dedepensa ba siya kanina. Tutulong ba siya doon sa may teamfight. And even for Ogwen, gamit na gamit ang Luminous Blast para lang ma-push back ang players ng Blacklist. Napakatagal ng daan ng Lord doon sa may top. Kamunti ka na si Super Marco and the Blacklist International. Kailangan din ang depensahan to. 5 laban sa 5 ang mangyayari. Pipilit ka nga ba to ng Bren Esports? Kailangan lang maging maingat kasi isang pagkakamali lang maaaring mabaliktad yung sitwasyon. Blacklist International, sama-sama sa base. Ogwen dito, pwede siyang mag-antay ng kanyang Luminon Blast before going in. Circling Eagle, yung IMU na nakuha ni Few. So pwede silang gumawa ng miracle setup dito na sabay-sabay yung pagpasok. Babasagin nila. Napakatapang Yung Super Luminon Marco. Blast. Pero hindi i-commit yung flicker. Hindi muna sila tutuloy. Ubos ang inhibitor turrets. Pero mukhang reset muna for both. Kitang-kita natin kung gaano ka-importante na lagi nakaangat yung minion wave ng Bren dun sa may top lane. Kanina nagpo-push yung side ng Bren sa may bottom lane. Pero dahil nakita na nakaangat at si Pandora nandun, medyo nagkaroon ng movement na dedepensa ulit para sa kanila. So napaka-importante ngayon sa ating laban kung sinong team ang may madaming immortalities. For Bren, ang may immortality is Ogwen. For Blacklist, 3 or 4 na players
is merong immortality, so pwede sila mag-go anytime kapag ka nagkaroon ng moment where naaangat ang Bren pagdating sa teamfight positioning. Kaya nga, ang galing din ang ginagawa ng side ng Bren Esports, specifically on Ogwen side, para makapag-push sila ng mga tore doon. Ginagamit nila yung Luminant Blast para itaboy yung members sa side ng Blacklist International at gagamitin nila yung opening na yon para mabanatan yung tore. Speaking of banat, Venus. magkakabanatan yata yung mga teams natin. Si Haji, binibigyan talaga ng pressure si Kyle Easy, pero same as Bren, na binibigyan ng pressure si Oh My Venus. Si Wise ata pwede nilang bigyan, matiterify siya, pero may guiding wind pa atras. Ngayon, controlling the minion waves na lang. Yon ang ginagawa ng dalawang teams. Edward, tinatry niyang paangatin yung minions nila, pero mas mabilis kasi si Pandorang nakakadating sa eksena. Mas masakit yan. May instant na knock-up din kasi. So, ang gusto mangyari ngayon ng Bren is magkasabay yung knock-up from Paquito and even the Shadow Strike yung Terrify nung Valentina. Kapag ka na-kompleto nila yung formula na yon at i-seal ng Luminant Blast, yun yung pinaka-play na perfect against Blacklist. Now for Blacklist, again, pwedeng may vision from Edward at dumiretso na si Oheb with those free hits. Eto na naman tayo sa Lord Fight na inaabangan ng lahat. Malalim yung minion wave doon sa may bottom lane. Medyo malayo yung dalawang players natin. Edward ay nandoon pa rin. Grabe yung damage output dito ni Few. Sakit no? Idol ng mga kids. Idol ng mga kids. Matik na yan talaga. Hindi niya talaga binibigyan ng chance si Wise na lumapit at sumilip man lang doon sa Lord. And pinupul lang to ni Kyle Easy. Hino-hold nila yung Lord Dance na sila yung makakapag-decide kung ano yung magiging takbo ng mismong laban. Dalawang explainers away from the fight. Pero mukhang itutuloy ata ng Bren. Yan may ginagawa ni Few dito. Tinatanggal niya lang yung buhay ni Wise para mawala na sila ng confidence dito na mag-contest. At ito na yung Blacklist International. Kung papansinin mo, merong advance na ginagawa. Pero dahil doon, yung Luminant Blast sinamaan si Oh My Venus. Pandora na sa likod! Nakapwesto sa likod. Andito yung mga sapak. Iikot sila pero mas secure ng Bren Esports yung Lord. Ang call nila dito ay si Edward na naiwan sa gitna. May conceal play para mapabilis yung takbo. Pero si Edward naman naka-transcendence. Teka lang, may babackup yata. Ay, naku po! Aabutan pa nga ba? Hindi na aabot. Compromise yung posisyon ng side ng Bren Esports ha. Pwede silang mahuli dito kung meron mang Circling Eagle na ibabato si Oh My Venus. Edward buhay pa rin! Compromise talaga! Si Caltisi at Super Marco medyo delikado. Meron Luminant Blast. Luminant Blast! Si View nakapwesto. Immortality ba para sa dalawang miyembro ng Blacklist International. Ngayon nakabuli na sila. Si Wise bumawas na. Immortality bomb na naman. Yung Lord buhay pa. Si Oib tumatakbo. Habulin pa ni Kyle. Dalawa yung dedepensa. Kaya Winter Traction Play ang gagawin niya. Buying some time. Yung Lord! Yung Lord! Immortality. Bren Esports. May Lord sila. Palakas lang ng palakas. Bren Esports stopping Blacklist International from securing the playoff spot. Hindi pwedeng kayo lang ay may panalo sa amin ng regular season. Babawi at babawi kami. Bren Esports, compared doon sa game or sa unang pagtatagpo nila dito sa ating regular season, ladies and gentlemen, this is a different Bren Esports. And Bren Esports, teamwork yung nakita natin doon sa last team fight. Super Marco yung pinocus fire ng Blacklist International. Sabi dito ng Bren Esports, napaka-importante ni Super Marco doon sa team fight na yun. Ganun na lang yung buhay niya that moment, pero meron pang jungle. So bumalik yung buhay ni Super Marco, hindi niya kailangan umuwi. Meron pa siyang immortality, meron taga-free hit. Hanggang sa naubos na, doon natin sinabi napaka-importante ng mga immortalities. Pero at that moment, napakalayo ng Blacklist doon sa base, sa last line of defense nila. Kaya naipit na sila at yung ibang mga players ay lumayo na lang para medyo ma-push back. Pero may Lord din kasi na nakuha at that time. And Bren Esports, we did not expect na talagang ganito yung magiging outcome kasi tatandaan natin na ang top spot pa rin natin ngayon is Blacklist International at kung tutuusin, Bren Esports, talagang sabihin na lang natin na mas madami talaga nakapanig sa side ng Blacklist pero they defied the odds. And ito yung rason kung bakit nagiging special etong MPL Season 10. Nakita naman natin yung ginawa ng Bren Esports.
one match away, one series away na lang yung Blacklist to secure that playoff spot. Pero pinigilan ng Bren. Sabi, hindi muna kayo magpe-playoff secured. Baka next series, pero this time hindi muna. And super confident din nila eh. Kasi game number 2, napaganda ng performance ng Blacklist with that Melissa play. Instantly, nalaman nila kung paano